Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kahapon ay sinimulan natin ang Semana Santa, ang mga mahal na araw. Patuloy, hilingin natin sa Panginoon na sa buong linggo na ito ay makapasok tayo sa pagninilay ng misteryo ng pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. At muli nating matuklasan ang diwa, ang kahulugan ng misteryong ito, lalo na sa ating buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanya mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay ng buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoon Diyos ay nagsasabi sa kanyang lingkod, Ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala na liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya wala takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, ninyong masasama, sila'y mabubuwal.
Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit lalakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay masa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon ay kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kanya-kanya tayong pagpapakita ng pagmamahal sa mga minamahal natin. Tinatawag nga itong love language. May kanya-kanya tayong paraan ng pagpapadama, pagpapakita ng pagmamahal natin.
Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang naging love language ni Maria sa Panginoon ay yung pinunasan niya ng mamahaling pabango, yung mga paa ng Panginoon nung siya ay dumalaw. Ganito niya pinakita yung pagmamahal niya bilang kaibigan. Best friends ng Panginoon, yung tatlong magkakapatid, Marta, Maria, at Lazaro. At binuhay pa nga niya si Lazaro nung ito ay pumanaw. Kaya naman, ganun na lang kalapit ang kalooban nila sa Panginoon. At si Maria, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa Panginoon sa pamagitan nga ng pagpunas ng pabango. No, tayo rin may kanya-kanyang pagpapakita ng pag-ibig sa mga minamahal natin. At nawa matuklasan natin yung paraan para maipadama natin yung pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay. Pinuna ni Judas ang pagpupunas ni Maria ng mamahaling pabango. Sabi ni Judas, ba't di na lang ibenta? Yung pabango na yan, mamahalin, pwedeng itulong sa mga dukha. Pero sabi nga, maganda yung sinabi ni Judas, kaya lang meron siyang maitim na balak. Gusto lang niyang kupitin yung perang makukuha sa pagbebenta ng pabango. Ang Panginoon merong paliwanag at hindi kinontra ng Panginoon yung pagpapakita ni Maria ng pagmamahal sa Kanya. Oo, mahalin natin ang mga dukha, hindi mawawala yan. Bahagi yan ng ating pananampalataya, ang magmalasakit sa mga kapatid nating naghihirap. Hindi natin yan pababayaan, pero sadyang meron tayong handog sa Panginoon para ipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Meron din tayong love language para sa Panginoon lamang. Dahil siya ang ugat ng pagmamahal natin sa isa't isa, lalo na sa mga dukha. Isa sa love language natin sa Panginoon, yung paglalaan natin ng oras sa pananalangin. Naalala ko, nung seminarista pa ako, yun yung panahon na maraming mga rally. Mga pare, madre, nagrarally. Halos araw-araw. Yun yung panahon na magulo ang ating bansa. At maraming mga relihiyoso, mga pare, nasa kalye na sumasama sa mga rally, sa mga piket, bilang pakikiisa sa mga kapatid nating naaape. At nagkaroon ng conflict. Yung mga laging nasa rally, sabi nila, ay hindi na sila, imbis na sila ay magdasal sa harap ng Blessed Sacrament, for example, sabi nila, ilalaan na lang nila ng pagtulong o pakikiisa sa mga dukha. Yon ay panalangin din, sabi nila. Our involvement, lalo na sa mga may hirap, that is our prayer. Kaya medyo lumaganap yung ganong kaisipan, nagkaroon ng conflict. Kaya marami hindi na adoration, marami hindi na rin nagdadasal ng nakaluhod sa harapan ng altar. Ang katwiran nila yung mismong pamamalagi nila sa mga tao na nangangailangan, yon ang kanilang panalangin. Pero sabi nga ay iba pa rin yung naglalaan ka ng oras sa panalangin para sa Panginoon. Kaya iba pa rin yung meron kang oras na sadya mong inihahandog sa Panginoon sa panalangin. Hindi pa rin natin pwedeng iabandona yung panalangin, yung formal prayer before the Lord. Kasi yun ang pinag-uugatan ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. At totoo nga, yung mga hindi na naglalaan ng oras sa panalangin, kinalaunan, pinagsawaan na rin ng kanilang apostolado sa mga dukha.
Wala namang conflict talaga kung tutuusin. Yung oras na nilalaan natin sa Panginoon sa pananalangin at yung oras natin para sa mga mahihirap. Yung mga hindi nagdadasal, walang oras magdasal, malamang-lamang, wala ring oras walang talagang oras, regular na oras para sa mga kapatid na nagmamalasakit. Yung mga talagang nagmamalasakit sa mga dukha, sila pa talaga yung tunay na madasalin. Best example natin yung mga missionaries of charity na nasa ating parok, sa likod lang natin. Sila ay very much involved sa mga dukha, sa mga talagang dukha, poorest of the poor ng ating community. Pero sila ay numero 1 sa pagsamba sa Panginoon sa panalangin, hindi nawawala. Ang lakas nila at inspirasyon para maglingkod sa mga dukha, nag-uugat, hinuhugot nila sa pananalangin. Kaya yung oras na nilalaan natin sa Panginoon, sa pananahimik, sa paglagi sa panalangin, hindi nasasayang yan. Hindi siya sayang. Sana mag-apostolate ka lang, hindi natin pwedeng sabihin yon. Sadyang meron sa Panginoon na oras na nilalaan, meron din sa ating mga kapatid. At yung oras natin sa panalangin ang lalong nagpapatindi ng ating pagmamahal at paglilingkod, lalo na sa mga kapatid nating nagdurusa. Ngayong mga mahal na araw, ito ay mahalagang panahon ng pananalangin at pagninilay, lalo na ng paghihirap ng ating Panginoon. At nawa, itong mga panahong inilalaan natin sa panalangin at pagninilay, dumaloy sa patuloy nating paglilingkod sa mga kapatid nating nagdurusa. Tandaan natin, si Jesus ay patuloy pa ring nagdurusa sa mga kapatid nating nangangailangan. Tuwing makakakita tayo ng mga kapatid nating nagdurusa, mukha ni Jesus ang nakikita natin. Kaya't pagsilbihan natin at mahalin ang Panginoon na sinasamba natin sa panalangin, mahalin at paglingkuran natin siya sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ating itutugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala na mabibigat na pasanin sa buhay naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan,
Alalahanin din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misa na ito para sa kanilang intensyon. Tahimik natin itong ipanalangin. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, nang makibakang di inaalintay.
hirap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan. Na di naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na paikinabang ay pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay, ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.